These are only examples of the blunders and debacles in virtually all agencies that prove that they are not exemptions but the rule of the Marcos administration. Instead of addressing the issue of incompetence, the Marcos administration focused its energy on its shameless obsession with charter change. Intention is to lift the term limits to allow not just the incumbent but the Marcos family to hold on to power. The obscenity accompanying the signature gathering for the People's Initiative, which is actually an administration initiative, was the last straw that prompted former President Duterte to come out and tell the Marcos administration that enough is enough. It to visit them and to visit here because of the fiesta, but more importantly rather is yung Yolanda na pinuntahan ko nung tragedy that happened many years ago. Tinignan ko lang yung kung ano ang buhay nila. Kinumusta ko lang. Wala akong Pumunta lang ako ng simbahan just to thank God for the journey here. Kandila ako, just like any Roman Catholic. Tapos kakain, but paalis na rin ako ngayong hapon. Ano ba ang nakita mo sitwasyon nila, sir? Yung sitwasyon nila, sir, ng Yolanda sa Pilipinas? Well, I'm happy that they have at least there's a regrowth of the place, and although I was not able to talk to them intimately because kulang yung panahon, but to see the smiling faces. But you know, if there is one tragic event in my life, marami yan. Matayan ka noon. May isa akong event na nagkaroon ako ng trauma. Yung Yolanda. I will not it was a very traumatic experience because ewan ko kung nandoon kayo, but I was there right after. I could nakita ko yung mga tao na I had to navigate my way towards the regional office of the police to talk to them. I was only mayor lang ako noon. Pero sinabi ko na sa kanila na yung tulong ko, maswerte yun because at that time, the new ambulances kakadeliver lang sa syudad. About 10 brand new. So nung nangyari yun, we were all ears was listening to what was happening here. I said, because I was born here, yung parang umbilical cord ko konektado dito. May roots ako sa Leyte. Kaya ako, kinargahan po lahat ng 5 trucks. Ito yung ambulansya ko. Then pag kinabukasan, nag-chakra ako. And then, it was when I landed na papunta ako doon sa regional command. Nagkaroon ako ng trauma. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon.
Dapat kita dapat maging pandemic shares na hindi ko natin ginagawa sa mga 6 years. Going back. Sa bakit ang pupunta? Pupunta ako ng simbahan, ma'am. Hindi na siguro nila alam, but every Roman Catholic faithful, maybe not always, but you have to go to church. Eh, laking ano talaga ako eh. Kataling ako, tapos San Beda ako ng puro pare yan. So, I was there din. Parang second nature na namin yung gano'n. Ewan ko sa iba. Next, it comes naturally. Yung siya nakapag-resign ng anak mo sa Secretary. Bakit po nakikita si Vice President sa? I really do not know the reason why. I do not talk to my daughter, and I would not want to talk about it. Si Sarah kasi has her own mind, and we do not talk itong ganito sa trabaho niya. She's parang may distansya kami ni Sarah. Wala ba yung mga Wala. Ako talaga, as a Filipino, yung contested area, although it is contested between China and tayo, if you ask me, atin talaga yan. So, as a Filipino, I would insist that that part of the West Philippine Sea is atin. Part of the economic zone. Ang territorial waters lang actually, historically, 3 miles. Pero yung economic zone is 12. And beyond that is the, well, parang part of your sovereign entitlement. Wala man tayong away sa relax na lang akong wala man tayong away sa China noon. We were free to fish in and out that area. Nobody was bugging us. And there was no issue of territory. We were not molested. We went there to fish, to make my countrymen to make a living undisturbed. Ito na lang ngayon bago itong diskarte. Pero alam mo, hindi ko I would be storytelling kung ano talaga nangyari. But alam ninyo kung bakit yan. What started the rock was there. Well, let us start by never mind the people that America is using, or that is a part of the geopolitics of America. And the Philippines ginamit. So, nagpagamit. Ito. Kanya-kanyang depende sa kung sinong nag-opo. During my time, even remember the day of the 6 years that I was president na may kausap akong Amerikano sa Malacanang. I do not even remember receiving the ambassador. Wala ako. Hindi ako anti-American. But yung ano kasi noon, yung neutrality,
sinadya ko na lang na ayaw ko makipag-usap sa, at hindi lang sa Amerikano, pati na sa Chinese and everybody. Let's not talk about this thing, itong foreign policy. The sole organ, kasi, remember na, the sole organ sa ating konstitusyon vis-a-vis foreign relation is the president only, not even Congress, not even the barangays. The sole organ sa ating foreign policy is the president. Kaya yung iba na iba na lang, I won't name names, but in their maybe ignorance, hindi nila alam. So, yan. So, paano sabihin? Hindi po man regarding sa hospital, hindi po meron Senator Laila. Oh, well, alam mo, abogado ako. Pagka sinabi ng korte yan, yan. And we only say that it is correct. So, that is how we see it. It's a verdict rendered by the court. And we have to respect it. And be happy with it. That democracy is working well. Lalo na sila Guys, alam mo yung ICC, matagal na yan. Mayor pa ako. No, I don't give a shit whether they come in. Para sa akin, wala silang jurisdiction. We are not part of the ICC. Umalis na tayo. They would insist that there is a case there that would warrant for my arrest. Then, hintayin ko kung magkatid. And I would like to say, ayaw ko yung Pilipino na police o NBI magpunta sa harap ko. Gusto ko yung ICC mismo magdala siya ng papel niya, warrant, kung sino man yung niputa na yun. Kasi pag bigay niya sa akin, ipapakain ko talaga sa kanya. Ipapakain ko sa kanya, mamili ka, kainin mo. Pagbarilin kita dito ngayon. Deliver kita sa impero. So, yung tutang ina mo. Kainin mo, pag hindi mo kinain yan, I've done that before with other person. I will do it again. Maraming beses na ako sa mayor ako noon, pinapakain ko yung mga stock pellet. Nasubo ko talaga bunganga nila. Tapos pinapatong ko yung snap notes ko sa tainga nila. Kainin mo, o pasabugin ko yung mukha mo. Be very clear on this. Itong hakbang maisog does not call for the ouster of the President Marcos. It does not call for his resignation. It does not call for any, even to change his clothes for the day. Itong hakbang maisog is not directed against Romualdez, the Speaker. It is not against anybody. Ito lang yung sentimento. Alam mo, sa totoo lang, lahat administration, without exception, may pagkakamali talaga. So these are the things that pagka hindi talaga, mahirap ngayon magsalita hindi lumalabas. Kasi kayo, do not be offended. Pati kayo. Yung freedom of the press, wala yan. It does not exist today because kontrolado. Censor, pagdating doon, this is not good. Huwag natin ilabas. Huwag kayo ma-insulto. Totoo yan. All throughout the Philippines.
kontrolado talaga. So, gano'n ang... So, kami naman, gusto kami mag-rally, pero kung ayaw magbigay ng permit, hindi kami magbigay. Ang amin lang kasi, sabihin lang namin sa taong bayan, yung hindi lumalabas sa media, kasi, well, hindi ko masay tight control. Pero, adulterated na yung trabaho ninyo. You know what I mean? Adulterated. Or, sad to say, polluted na yung wala na yung kagaya ng media na revealing talaga. Not this time. I do not know. I cannot really give a specific reason why. So, hanggang dyan lang ako. From afar, from a distance, yan ang nakikita ko. As a former mayor and former president. And I'm sad. Kasi nung panahon ko, kayo, magka-diretsahan na lang tayo. Wala akong ginawang yun. Wala yung mga editorial, you know. Pero ito, kung live diretso, mas mabutin. Makinig ang tao. Wala naman ako. Wala kami. Si Marcos hindi dapat mawala ng tulog. Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years. He was elected by the people for 6 years. Putang ina magtrabaho ko dyan. Dukin mo yung mukha mo dyan sa misa. You work. We paid you. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganon din, babalik tayo. Balita ng presidente, so what? Bakit? Kung ang anak kong vice president maging president, would you think that this country would be better than what we have now? It's not a guarantee just because I'm not interested. As a matter of fact, I'm praying that he should live until the very end of the term. Wala akong ano kay Marcos. Gusto ko siya ng trabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan. At gawain mo para sa bayan. Ngayon, pagkatapos ng 6 years term mo, then makita mo na magsalita ng tao and we will give you the verdict whether or not you were worth the vote. Yun lang na, hindi mo kailangan i-aus mo yan, ipubita ko rin ba, wala yan. Pagkatapos nila, sabihin mo na, ikaw, ang grado mo, ito. Pag maganda, 95 ba, Mr. Marco? Yun lang yan. Ano nga yung mga takot-takot na yung, wala yan, relax ka lang. Walang interesadong utang ina. Walang, Inday, wag kang pumasok dyan sa presidency. Utang. Galing ako dyan. Ayaw ko lang ma-insulto ang Pilipino. Pero, trabaho ka. Ako, magising ako alas 11. Magkain ako, ligo, kain. Tapos bis, punta lang opisina. Pagdating doon, trabaho na. Matapos ako na, alas 10, alas 11. Sa bars ako, babalik ako. Hindi ako natutulog ng Malacanang. Dito lang ako sa likod. May mga bahay-bahay dyan. Tapos, umaga, gano'n. Kasi ang sweldo ko gano'n lang. O ako, ito, nakikinig si Inday. Iwasan mo yung presidente. Bigayan mo yung mga ambisyoso. Na ngayon, bagayan mo yung mga ambisyo maging presidente at may sariling agenda sila para sa kapakanan nila. Ay, ayan ang bonus. Okay, pasensya na.
Sir, hapon. Sir, diniglar ng mainsog yung June 30 na National Protest Day. Yung impact ng parang yung ginagawang rally ng sa Pilipinas. Ano po masasabi po ninyo? Well, it's not, ay maisog-isig. Group of, ano yan eh. It's not me actually. Maisog is not me, and me is not maisog. Iba yan, kung presidente ako, ayaw ko ng gulo ng bayan. Yan talaga, ayaw. Ayaw, kasi naging presidente ako. Not even the slightest disturbance. I would not wish it upon my country. So, balikan ko lang yung kay De Lima. Sabi niya, mananagot daw po kayo sa... Sagutin ko siya. Sabi niya sa... Baliktad na ito ngayon. Siya na magligaw sa akin. Mananagot ako. Ano, isagot ko siya kaya. Pero sige, okay lang. Kung medyo gumanda ka siya, bumata ba? Kasi pag hindi na, So, balikan ko yung... mananagot. Siya yung nagkalat dyan at tapos may exhibition ka niya. Di ba? Kita na lahat ng buong bayan. May exhibition siya na believe ako po tayo na. May sound effect pa. Sir, recently, Vice President Sara posted Patay, ito si going back to Dilima. Dilima, basta anong gawin mo? Bakit anong gawin mo? Bakit anong dasal niya? Magpalansya sa katro. Yung ginawa niya, she has shamed for generations to come. Yung magdadala ng pangalan niya. Nandyan pa yan niya. Kung delikadesa, wala na lang naman. Wala na ito. Pati ako talaga. Ayaw. Kasi, alam mo, may mga anak rin akong babae. Pero, tapos ka na sa... Huwag kang sumobra kasi lumabas yun uli. Lalo ka ng babaon. Do not tempt the gods. Find your peace where you are now. Huwag kang tumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Anong babawiin mo sa akin? Hindi ba na ako nag-rock and roll? Okay. Sige. Sir, recently, Vice President posted po and confirmed that the 3 judges will enter as an authority ng family but for the elections. For the record, Yung tatlong presidente, na mabuti ito, nandito tayo sa Tacloban, dito natin malaman ang totoo. Wala ka kay-inday. I-jamming ka niya na gusto. Wala na, pag balabag yung mga tanong, ito si ano, sagutin ka ng balabag niyan. Saan ka makikita dito? Tatay, pati dirang anak, takbo ng... Sa snapshot. Ano ba? Ma'am, auntie, hindi na ako bubalik ng politika. Tapos na ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos, wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro yabang. Hindi naman ako galit. Wala akong galit. Si Diling lang may galit sa akin. Akala niya ako yung, anyway. Pero wala siya kay Inday. Alam mo si Inday pag saan ka nakikita ito magsabi tatay pa dalawang anak magtakbo ng Senado? Ano gawin namin ng Senate? But, palagay natin tatakbo kami, manalo kami. Magharapan kami ng ama doon sa Senate. Ano gawin namin doon? O anak, buto tayo dito ha, itong ano na ito.
Ikaw, ayaw ko, kontra ko dyan pa. Loko na. Gawin mo lang kay Inday. Huwag kayong kumagat kay Inday kasi yung Inday, ano yan. Kagaya ko rin yan. Pero ako nag-mellow down na akong tanda na. Follow up? May follow up ka muna to, diba? Okay ka na? Sipa naman, News FM. Former President, atin po ba kayo sa zona ni Vice President Sara? Again, medyo Atin po ba kayo sa zona ni Vice President? hindi ko nga alam yung imbitado. I am not even sure if I'll be allowed to go around building yan. Tabuhin ka ng security. Pero hindi naman ako naimbita noon. So, I do not expect to be invited. Baka hindi ako karapat-dapat nandun. Follow up. President Duterte, nung I do not expect to be invited. Presidente, na-mention niyo po sa inyong mga speech na kailangan na po natin revise yung Constitution. But right now na sa Marcos administration, yung ano mo, parang nag-iba na ayaw mo na. Yung ano po dito. Well, at that time, iba yung motivation ko. Itong sanang Congress, tama yung Parliament para mas madali. Pero kasi itong kanila, I suspect, kaya ako at this time, I'm raising the red flag, itong term extension na one term only. Yan lang ang i-resign nila. Mag-charter change. Wala yung charter change. Mag-charter change. Pero yun lang. One sentence lang. Makatapos yan. Tapos na yung constitutional convention. Kasi itong history ng Pilipinas, hindi naman lahat presidente dumaan. Pero may ibang dumaan presidente na pag nakaupo dyan, gusto nila na hanggang buong buhay na. Demokrasya to eh. Ang demokrasya needs changes. Para iba-ibang leader, Ilocano, Waray, Ilonggo, Muslim, Bisaya, ganoon ang ng konstitusyon. Hindi po suluhin mo lang isang pamilya. The Constitution guarantees equality. Dapat yan, someday may Waray na presidente, tapos may gano'n. May Ilocano, may Bisaya, may Muslim, para yung vibrant democracy. Dapat gano'n. Dapat gano'n ang mga yung future generation sa utak nila na periodic changes. Yan lahat. To be fair.